Gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Minsan pa, welcome po sa ating maiksing Bible study sa gabing ito ng Miyerkules. At ako'y nagpapasalamat sa napakagandang pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa ating lahat. Na sa gitna ng pandemic na ito ay nagkakaroon po tayo ng kaaliwan sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa katotohanan, mga kapatid, hallelujah, sa ating pag-aaral nito ay malalaman natin na imbis na katatakutan at hallelujah, uncertainty ang maramdaman po natin kung tayo po yung mga anak ng Diyos. Lahat tayo na, kung tayo po yung naglilingkod sa Panginoon, kung tayo po ay ligtas, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah, tayo mapalad sapagkat tayo po ay nabuhay sa panahong ito na before our eyes ay nasasakyan po natin ang mga katuparan sa kanyang mga salita. So, basahin na po natin mga kapatid ang salita ng Panginoon na ating pagbabatayan in the book of Matthew chapter 24 verses 1 to 3. Sabi rito, "And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? What shall be the sign of thy coming and of the end of the world?" Isa pang grupo ng mga talata ang babasahin natin. And this time, dito naman po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 11. At ganito po sinasabi ng banal na kasulatan. "When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father had put in his own power. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye up gazing into heaven? This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. So sa gabing ito mga kapatid, pag-usapan po natin, hallelujah, our attitude, the right attitude that we should have in these last days. Amen? Glory to God. Nang sabi ng Bible, mga kapatid, sa aklat po ng mga taga-Roma, ay huwag tayong umayon sa pag-iisip ng sanlibutan. Amen? Kundi, hallelujah, let us renew our minds. Kinakailangan bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, iba po yung ating pag-iisip, praise God, kaysa sa pag-iisip ng sanlibutan. Hindi lamang po para lang maging iba, kundi meron po kasing dahilan kung ba't sinabi ng Panginoon na ang pananaw ng mga Kristiyano ay dapat iba kaysa sa pananaw ng mga hindi mananampalataya. And for example, katulad nga po sa binabanggit natin sa panahong ito na tayo po ay limitado sa ating mga kilos at ang nagaganap po sa nakaraang 3 buwan ay hindi po ito yung ating nakasanayan. And we feel like mabuti pa noon, kailan kaya matatapos ito? Well, do you realize mga kapatid na hindi lamang po ito nangyari ngayon. Kung ating pong babalikan sa mga pahina ng kasaysayan, pati na po mga kapatid, lalo na sa salita ng Diyos sa Bible, mapapansin po natin sa iba't ibang panahon. Iba-iba naman po talaga ang lakad, ang sistema, ang pamumuhay na ipinaparanas ng Diyos sa mga tao. And gayon din mga kapatid, meron pong sariling estilo ng pamumuhay at pakikisalamuha, pagharap mga kapatid
sa buhay ang inilatag ng Diyos sa mga mananampalataya. Nagmula pa sa lumang tipan. Iba po ang kilos ng mga anak ng Diyos kaysa sa pangkaraniwang tao. Amen. Glory to God. At kung pag-uusapan naman mga kapatid itong mga kaganapang itong pandemic, itong mga peste, mga kapatid, di rin po ito bago Di po ba? Kasi po, kung ating pong maalala, doon po sa pagpapatuloy nitong Mateo 24, nung tinanong ng mga alagad sa Panginoon, sabi mo sa amin, kailan magaganap ang mga bagay na ito? Ano ang tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan? Ay nagbigay po ng mga palatandaan ng Panginoon kung ano magaganap. At ito po ay hindi bago. Amen? Glory to God. So, katulad halimbawa ng tingnan natin, sa Mateo 24, 5 hanggang 8, bilang tugon doon sa tanong ng mga alagad. Ang sabi doon, at ito po ay tumutukoy sa mga huling araw. Ano po? Marami ang lalabas sa aking pangalan. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Ay, marami na pong nagaganap na ganyan mula sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan. Sa Pilipinas, meron tayong sariling ganito. Ano po? Hallelujah. Hindi lang marami ang lalabas. Ang sabi rito, makapandadaya sila ng marami. So yung mga false Christ at false prophet na ito na lumalabas, hindi natin dapat ikamangha na tayo mahikayat na sumama sa kanila. Kundi tayo mahikayat, mga kapatid, na talagang nagaganap na po yung sinasabi ng Panginoon. Amen? Many will come saying, I am Christ. Ano sabi rito? And shall deceive many. Ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Ano ba ang mga bagay na ito ay kinakailangan maganap, pero hindi pa ito yung wakas. Na ito po yung nakikita natin ngayon. Katulad halimbawa na For nations shall rise against nations, and kingdom against kingdom. There shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. At yung lahat ng binanggit na yun, sabay-sabay nangyayari ngayon mismo rin sa Pilipinas. Kasalukuyan may pandemya, meron lindol. Hallelujah. Medyo hindi tayo nakakabalita ng digmaan, pero hallelujah, definitely. Hindi man umiiral ngayon yung aktual na patayan, pero marami pa ring mga bansa ang hindi nakakasundo, mga kapatid, sa ating kapanahonan. So, I'm saying, mga kapatid, kung minamahal, hallelujah, na hindi po kakaiba itong nagaganap sa atin. At bilang mga Kristiyano, ano po yung ating pananaw? Paano natin ito tinitingnan? Paano tayo nabubuhay? Kinakailangan bang maka-apekto ito, mga kapatid, sa ating kagalakan sa paglilingkod sa Diyos? Kinakailangan bang tingnan natin ito na madilim na bahagi at pagkatapos nito ay muli tayong magiging masaya? No, mga kapatid, listen to me. The moment na tinanggap mo si Hesus Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nung masulat po yung pangalan mo sa aklat ng buhay, nung napatawad ang iyong kasalanan, mga kapatid, ikaw ay bagong nilalang. Puspos ka, mga kapatid, ng pag-asa. Praise God, and lahat po ng ating naranasan magmula nung panahon na yon na tayo naligtas. Dapat po yun mga exciting moments na araw-araw, hallelujah, tinitingnan po natin kung paano ang Diyos ay nagpo-provide, kung paano ang Diyos nagpapagaling sa atin, kung paano ang Panginoon ay nag-iingat sa atin. Hallelujah, praise God, sa panahon ng mga mahihirap na pangyayari na dumarating sa ating buhay. Kaya nga meron tayong patotoo. Amen. Kaya nga nasasabi natin na ang Panginoon na ating manggagamot. Kaya nga nasasabi natin na siya ang ating tagapagligtas. Kaya nga sinasabi natin na siya ang ating tagapag-ingat. Amen. Praise God. So, purihin ang Panginoon. Hallelujah. And particular dito sa ating pag-aaral ngayong gabi,
ay bilang isang mananampalataya at lalo na mangangaral, it is annoying to me, mga kapatid, na napakarami pong mga isineshare sa social media. Ito nga po ay resulta nitong pandemic tungkol dito sa lalabas na bakuna na wala pa nga isang bakuna na naaprubahan, na na-certify na ito ang tugon dito sa COVID-19. And yet, mga kapatid, napakarami na pong kumakalat na mga balita tungkol dito. At nagugulat ako, marami sa kanila mga mananampalataya, mga Bible reader, yung iba mga pastor pa nga no? And to be exact, ang sinasabi nila ay wag daw tanggapin itong bakuna pag lumabas kasi meron daw chip sa loob at ito ray pakanan ng Antichrist. Mga kapatid, kung tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, kung tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, ay alam natin na hindi pwedeng mangyari yun. Amen. Kung sumakit ang ulo mo, and mga kapatid, anak ka ng Panginoon, you come to God. Sabi ng aklat ng Pedro, ng Santiago, pumunta ka sa matanda ng iglesia. Lumapit ka sa pastor mo, magpa-pray ka. Sabi ng Bible, patatawarin ang kasalanan mo kung may nagawa ka at pagagalingin ang karamdaman mo. Praise God. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang may sakit, hindi na kailangan ng doktor. So ang Panginoon, mga kapatid, hindi po against sa mga doktor. At kung may doktor, mga kapatid, ang doktor nag-reseta ng gamot. Mga kapatid, huwag mong isipin na pagka uminom ka ng paracetamol, mayroon chip doon. At baka ikaw, pag uminom nitong antacid, meron ka ng tatak ng 666. Mga kapatid, ninanakaw po ng mga bagay na yan, ang kagalakan na nilagay sa iyo ng Panginoon. It is impossible for us to have that. If you know the Word of God, kung nagbabasa ka ng Bible, hindi natin pinaghahandaan yung Antichrist. Amen? Hallelujah. Ang pinaghahandaan po natin, mga kapatid, yung pagbabalik ng Panginoon. Wala lang akong visual aid na pwedeng magamit ngayon. Pero kung maipakikita ko sana sa inyo, mga kapatid, yung end time calendar na hallelujah, ginawa ayon sa mga nakasulat sa Bible, ang hinihintay po natin sa mga panahong ito, hindi po yung paglabas ng Antikristo, kung hindi yung pagbabalik ng Panginoon. Yun yung binasa natin kanina. There will be a series of events that will happen in the end times, at nandito na po tayo sa mga huling panahon, at iisa-isahin po natin yan. Praise God. But to start with, gusto kong pansinin po natin yung Matthew chapter 24. Meron pong tatlong major event dyan, mga kapatid, na nagsasummarize sa pinag-uusapan po natin. Matthew chapter 24 verses 1 to 3, sabi rito, si Jesus ay lumabas sa templo at ipinakita sa kanya ng mga disipulo ang mga gusali na nakapaligid sa templo. At sinabi sa kanila ni Jesus, tingnan nyo ang mga bagay na ito. Sinasabi ko sa inyo, walang isang bato na nakapatong sa ibang bato na hindi iguguho. Sa versikulo 3, at habang siya nakaupo sa may bundok ng Olibo, ang mga alagad ay lumapit sa kanya ng palihim at siya'y tinanong at sinabi, sabihin mo sa amin, ano mga tanda, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang mga tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan? So, tatlong event yun na binanggit. Partikular na tinanong, mga kapatid, na mga alagad. Kailan magaganap ang mga bagay na ito? So, ang tinatanong doon yung pagguho ng bato na nakapatong sa ibabaw ng bato. At marami na po tayong narinig na pag-aaral tungkol dyan. Naganap na po yun noong 70 AD. Ano po? Mismong yung tinuro ng Panginoon ng mga gusali na nakapaligid sa templo, gumuho po yun nung nilusob ni Emperador Tito noong 70 AD. Praise God, itong Israel, particular ang Jerusalem, ang buong
bansa ng Israel na bura sa mapa. Ayon sa kasaysayan, wala pong Israel magmula 70 AD hanggang 1947. Mga kapatid, para patunayan mga kapatid na totoo po ang salita ng Diyos. So mayroon pang dalawang natitira. Ano yon? Ano ang tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan? So sa pagitan po ng kanyang pagparito at ng katapusan mga kapatid ng sanlibutan, meron po mga events na pag-uusapan po natin sa susunod na ilang mga linggo. Amen. At pagka pinag-uusapan po kasi yung kanyang pagparito, hindi po maiwasan mga kapatid na mapag-usapan din po yung Antikristo. At nagtataka nga ako na nagkakaroon ng confusion tungkol dito. Mga kapatid ko minamahal, sabi ko sa inyo kanina, hindi natin pinaghahandaan yung pagdating ng Antikristo kung ikaw ay anak ng Diyos. Ang pinaghahandaan po natin mga kapatid ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So roughly mga kapatid, hallelujah, babalik si Jesus, ginasa natin kanina, di ba? At the end of 40 days, nung magbigay siya ng instructions sa mga alagad, unti-unti siyang umakyat sa langit. Nawala siya sa kanilang paningin. At wala na po siya, nakatigala pa yung mga tao, 120 of them. Kasi, first time nangyari yun na merong isang tao na sa gitna nila umakyat sa langit. Hindi nila napansin, meron dalawang anghel na nakatayo sa kanilang gilid na nagsabi, ba't kayo nakatingala sa langit? Itong Jesus na umakyat sa langit sa ganyang paraan, babalik sa ganyang paraan. Yun po yung rapture. Praise God. At ang sinasabi po ng unang Thessalonica 4:13, patuloy ang basa. Ang sabi doon mga kapatid ni Apostol San Pablo, huwag tayong malumbay sa mga kapatid natin na nauuna sa ating mamatay. Katulad ng mga taong walang pag-asa. Kung mayroong kang pag-asa, kung yung namatay mong kapatid, magulang, o kaibigan, kapatid sa Panginoon ay mananampalataya, at ikay mananampalataya, pareho kayong may pag-asa. Pagka may nauna sa atin, huwag tayong malumbay, katulad ng mga taong walang pag-asa. Bakit? Sapagkat pagbabalik ni Jesus, mas mauuna pa siyang buhayin. Tutunog ang trompeta, yung mga namatay kay Kristo, unang bubuhayin. At tayong nabubuhay pa, aagawin kasama nila at sasalubong tayo sa Panginoon. Yun ang tinatawag na rapture. Aagawin tayo. Bakit po tayo aagawin? Kasi nga po, mayroon tribulasyon na magaganap. Yung pagdating ng Antikristo. Amen? Praise God. Pagkatapos po ng Antikristo, hallelujah, tingnan natin na ilang mga detalye na ibinigay ng Bible tungkol dito. At bakit natin sinabi mga kapatid na mauuna muna yung rapture bago lumabas ang Antikristo? Sa aklat po ng unang Thessalonica, Kapitulo 5, talatang 9, ang sabi rito, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Hindi tayo tinakda para magdanas ng tribulasyon. Kapatid, pag-usapan natin yung paghahari ng Antikristo. You don't want to live in those days. Anak ka ng Diyos. Hindi kanya pinatawad sa kasalanan, hindi isinulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay para danasin mo yon. Kukunin ka muna ng Panginoon bago mangyari yon. Amen? So, magkaroon lang tayo ng counting idea. How will it happen? Pagkatapos po ng rapture, in the book of Daniel, chapter 8, verses 23 to 25, ang sabi rito, in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up, and his power shall be mighty, but not by his own power, and he shall destroy wonderfully, and shall prosper and practice, and shall destroy the mighty and the holy people. And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many.
He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand. So ito po yung katangian ng Antikristo. Ito'y isang magaling na tao na lalabas na ang kanyang kapangyarihan ay hindi kanyang sarili. Pero napakagaling. Magaling magsalita. Ang sabi rito, by craft, he will prosper. Agkatapos, ang sabi niya rito, mga kapatid, hahanga yung mga tao sa kanya, sa kanyang pamamalakad. At ito, actually, kung bakit binasa natin itong Daniel 8:23, pero pinag-uusapan po natin last days, kasi po, ang sabi, kung itutuloy natin sa verse 26, ang sabi rito, the vision of the evening and the morning, which was told is true, wherefore shut thou up the vision, for it shall be for many days. So, hindi po yung nasulat sa panahon ni Daniel. And this talks about the last days. Alright? Tingnan pa natin ilang detalye na gagawin nitong Antikristo na ito. In the book of Daniel, chapter 9, verse 27, and he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abomination he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. So mga kapatid, yung sinasabing 1 linggo rito, actually 7 taon yun. No? At ang sabi rito mga kapatid, binigyan siya ng 7 taon maghari. First 3.5 years, magpapahanga siya. Kakaroon ng one world government. Lulutasin niya mga kapatid yung unemployment. Ang sabi nung kanina, sa pamamagitan ng kapayapaan, siya ay pupuksa. So, pero sa kalagitnaan ng 7 years, patitigilin niyo yung pag-aalay. Ano ibig sabihin nun? Yung templo doon sa Jerusalem na hindi nagagamit ngayon mga kapatid ng Israel, sapagkat doon nakatayo ngayon yung Dome of the Rock, no? Ay magagawa niya ng paraan na pagkasunduin itong mga Arabo at mga Israelita. Okay? So, 3.5 years peace sa buong mundo. Maayos lahat. Sa kalagitnaan ng 3.5 years, ano sabi? Papatigilin yung pag-aalay doon sa templo. Lalabas na po yung kanyang sariling kulay. So, doon na makikilala na siya po ay Antikristo. Kaya nga hindi pwede mangyari na itong bakuna ay kagagawa ng Antikristo. Kasi yung first 3.5 years, hindi siya makikitaan ng anumang kasamaan. Kaya nga niya mahukontrol ang buong mundo eh. Magiging bayani siya. Lulutas siya ng maraming problema, economy, lahat ng kaguluhan. By peace, he will destroy. At the end of 3.5 years, ano mangyayari? Tingnan natin. Revelation, chapter 13, verses 16 to 18. Yung nasulat po doon sa Daniel, magaganap dito sa Revelation, sa mga huling araw, pagkatapos ng rapture. Wala na tayo nun. Alright? Anong sabi dito? Verse 16, Revelation 13, and he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Hindi po cheap. Tatatakan talaga yon. Mamimili ka sa noo, sa kanang kamay. Pag wala kang tatak, hindi ka pwedeng magbili, hindi ka pwedeng bumili. Maliwanag naman yung pagkakasulat. Pero the moment, mga kapatid, na tanggapin mo yung tatak para ikaw makapagbili, o kaya ikaw, mga kapatid, tumanggap ng tatak para naman ikaw makabili, kasi hindi ka makakabili ng bigas, hindi ka makakabili ng gamot, grocery, pag wala kang tatak. Revelation chapter 14 verse 9. The Bible says, iinom ka ng kagalitan ng Diyos. Yung tatak na yon ay permanenteng tatak, impyerno ka na talaga nun. Pag-uusapan po natin yan next week. Amen. Pero dito,
ang sinasabi po natin, itong kumakalat na balita, kung anak ka ng Diyos, huwag ka maapektuhan nun. Pag dumating yung gamot, tanggapin mo para mamatay ang COVID. Hindi po yung 666. Bihira. Praise God. I don't know. Pero mga kapatid, ito po ang salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kung meron tayong dapat paghandaan, hindi po yung Antikristo. Ligtas man tayo o hindi. Kahit na tayo ligtas. Wag nating paniwalaan yung once saved, always saved. Meron pa rin po tayong dapat gawin. Hindi nangahulugan, mga kapatid, na walang kwenta yung dugo ni Jesus. Abay, may kwenta yun, napatawad na yung ating kasalanan. Pero meron tayong responsibilidad. At kung ikaw ay hindi ligtas, the more na meron kang dapat gawin. Forget about the Antichrist for now. That is not for you. Tingnan natin, mga kapatid. Ano ba ang ating dapat gawin kung tayo po yung mga mananampalataya? Matthew chapter 24, 42 to 44. Sabi rito, "Watch therefore, for you know not what hour your Lord that come." So, ang kausap dito, mga mananampalataya. Magbantay nga kayo sapagkat di nyo nalalaman kung kailan babalik ang inyong Panginoon. Mga mananampalataya, kausap dyan. Hindi po yan yung mga makasalanan. Okay? "But know this, what if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Therefore, be also ready, for in such an hour that you think not, the Son of Man cometh." Inaatasan ng mga mananampalataya na magbantay. Palagi tayong nagbabantay sa kanyang pagbabalik. Ano po ba yung ating binabantayan dito? Alam nyo? Napatawad po yung ating mga kasalanan. Sabi po ng Acts 2:38, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin." Kaya nga, ang tawag born again. Libre yon. Biyaya ng Diyos yun. Tinanggap natin yun. Si Jesucristo namatay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Bakit? Kasi po ang sabi ng Hebrews 9:22, "Without the shedding of blood, there is no remission." And although that happened 2,000 years ago, hanggang sa ating kapanahunan, kung ano sabi ng Bible? In the book of Mark chapter 16 verses 15 to 16. Sabi ng Panginoon sa mga alagad, "Go in all the world and preach the gospel. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned." Amen? Don't get me wrong. Hindi po yung nakapagliligtas yung binyag o yung pagsali sa relihiyon. Wala tayong pinag-uusapang sasali ka sa relihiyon. Namatay na sa Jesus para sa atin. Ang sabi po kasi ng John 1:12, "For as many as receive Him, He gave them power to become sons of God." Ngayong si Jesus ay namatay na sa krus, kinakailangan tanggapin natin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ulitin ko, Hebrews 9:22, "Without the shedding of blood, there is no remission." Yung salitang remission of sin, binanggit uli yan. In the book of Acts chapter 2 verse 37, nagtanong yung mga tao kay Pedro, kasi nangaral si Pedro tungkol kay Jesus. Pinangaral yung ebanghelyo. Sabi ng mga tao, "What shall we do?" Verse 37, Acts 2. Ang sabi ni Pedro, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." Yan yung katuparan doon sa John 3:3, "Except a man be born again." Ang sabi nung kausap niya, "How can a man be born when he is old?" Pinaliwanag ni Jesus, "Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." So mga kapatid, hindi natin nilinis yung sarili natin sapagkat meron tayong relihiyong magaling o sapagkat gumagawa tayo ng mabuti. Hindi po.
Nalinis tayo sapagkat tinanggap natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At sapagkat tayo po nilinis, obligasyon po natin na sa pagbabalik ng Panginoon, manatili po tayo malinis. Yun ang sinasabi ko. Yun ang paghandaan natin, hindi yung Antikristo. Katulad ng sinasabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 14, "Wherefore, beloved, saying that ye look for such thing, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless." Ha? Na kailangan wala tayong mantsa, wala tayong kulubot sa kahabagan ng Panginoon. Amen? 1 Timothy 6:14, "That thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ." Instruction, mga kapatid, sa mga mananampalataya. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi sa paglabas ng Antikristo. Amen? In the book of Ephesians chapter 5 verse 27, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such things, but that it should be holy and without blemish. Binanggit yung church, no? Ephesians 4:11, kaya merong pastor, ebanghelista, propeta. Ano sabi doon? And he gave some apostle, some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. For what? For the perfecting of the saints. Para ano? Para sa pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo po, buhay man o patay. Amen? Tayo po ay nauna, sabi ng Bible, it doesn't make a difference. Kung ikaw'y sumasampalataya na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, pag tunog ng trompeta, una kang bubuhay. Kung buhay ka pa sa panahon ng kanyang muling pagbabalik. Amen? Pag tunog ng trompeta, aagawin tayong kasama niya hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. So mga kapatid, ito po ang ating paghandaan. At tungkol mga kapatid dito sa ating kinakaharap na pandemic, hallelujah, who knows? God forbid na sa lifetime natin meron pang mas mabibigat na sitwasyon na maganap maliban dito sa COVID-19. Actually, kagabi lang may narinig ako na meron pa raw silang natuklasan sa China na panibagong strain ng virus, no? Na hindi ko na narinig ang detalye. Who knows what will happen next? God forbid na dumating sa Pilipinas yung the big one. Mga kapatid, hallelujah. Nag-umpisa ito lahat itong middle ng March. Lahat wala tayong idea nitong January, February. Nakaraang Nobyembre galing pa ako sa China. All of a sudden, nabago lahat mga kapatid ang takbo ng mundo. Pero kung anak ka ng Diyos, it doesn't really matter. Buhay siya. Nakaupo pa rin siya sa trono. Amen? At nananatili yung kanyang pangako sa atin, I will never leave you nor forsake you. Isa lang obligasyon natin mga kapatid. Nakaready tayo anumang oras siya bumalik. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.